you have in your hand a great responsibility to train your children. So, ayun ang prosimple, i-train sila. So nga may gumawang sa Ginoo. Tuloy sila about Jesus, the love of God. Kung sa ibon sa Ginoo, sa ilaha, even bata pa sila. Ay sa tuloy sa dako na, kay kung dako na may son, your heart, gahit na kayo. And sa lang gahit na ilakas kasing, matuon na ilakas kasing, the Bible says, the heart, foolishness is in the heart of children. Sa Proverbs 22:15, marigay nun. At ang basahan may son, hinod kayo nga verse na din, makakuha o wisdom para sa mga ginikanan. Fully is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far. So, ang kasingkas na, fully sa Bisaya sa fully may son, magkabuang-buang, corrupt. Aduna ko may corrupt, na kasing-kasing ang bata is bound. Kumbaga, nakatira, pero wala pa gawas. Mugawas na, sa diyang mudako na ang bata. So, the only way, aron ka na fully, dili mugawas sa kasing-kasing sa bata is to discipline them, to train them. That's the only way. Unanan. Yes, it's good, my son. Ayaw ko itong grabe kayo. Kaya kung bilhin mo sila i-train sa diyang dako na, puro sa cellphone, tell you, my son, maglison na ka, nila o papadako, maglison na ka, ngayon ka nga, kung ano ka may batasan. It's because you have napugay responsibilidad, napugay gibuhat ka din sakto. So that's why para sa maginikanan, train your children, discipline your children, teach them the way of the Lord, teach them how to become loving, how to become respectful, how to honor you, how to love your neighbors. Teach them about what Jesus did on the cross. Amen. Malakay chapter 2 verse 15, it says, God is seeking godly offspring. Nangita pa ang Ginoong mga bata na Diyos nun. Amen. Who knows kung kanino anak ka ron, kung imo lang i-train, imo lang yun lang i-discipline one day. Who knows kung doon na siya message to the world, doon na siya mensahe sa kalibutan about Jesus Christ. One day, may mo siyang magwawalis sa pulo sa Ginoo. Makawin siya millions ka daw. Tungod kay imo siyang yampuha, imo siyang i-pray, imo siyang i-disiplina, imo siyang i-tudluan pagmaayo. Amen. So, ang entertaining ang pagka-entertain sa bata na iso na ilang isalig sa cellphone, ginahanglan tudluan nimo. Amen. That's why my son and mga parents ayaw yung pasagpin, regardless kung sa ilang binuhatan. Because we all owe to honor our parents. Not because gikinahanglan, but because it is the commands of the Lord. This is the will of the Lord sa kamatagusan. Life is too short. Psalms 144 verse 4 it says, months is like a breath, and his days are like a passing shadow. Tao mo sama na sige ginawa. Exhale, inhale. Kinabuhis tao yung airport. Abot ka, mamatay, mamatay. Mukuna kayo kinabuhis tao. His days are like a passing shadow. Baga, pabihon ka nagkaanam mo kahayag. Kung hayag ka nun, nagkaanam mo kangit-ngit, bubuk na kayong kinabuhi sa tao. So, this is one soul. Honor your parents. Number 2, stay connected to God's Word. Joshua chapter 1 verse 8, it says, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Number 2, stay connected to God's Word. Kung gusto ka ang puso, you want to make your way prosperous and successful, then stay connected to God's Word. Pila ni Ricardo nga, still you are connected to God's Word. Nagtuon na po ka sa Biblia, nagtuon na po ka sa pulo sa Ginoo. Though it is challenging, but still, ninuha niya po nga magtuon sa pulo sa Ginoo. Pila ni Ricardo nga, sa kapulan ng labay, wala ka kabasa sa pulo sa Ginoo. Tuwing na! Or sa tuwing, wala ka basa sa pulo sa Ginoo. Pag ito tuon, one of the secret reason, or one of the key to have a prosperous life is to be connected to God's Word. And that's prosperous reason. Prosperity na gayong nila, di lang about money, or minsan but prosperous reason, ipasamot nila, may mo ka malampuson sa iyong pagkinabuhi, diha sa Ginoo. Pag malampuson ka sa tanang nabosa, pag malampuson ka kung sa purpose sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Pag malampuson ka sa mga plano nimo sa iyong kinabuhi, naulid po sa mabubuton sa Ginoo. I-meditate ko na lang po sa Ginoo day and night. Ang meditation na ison simply means practicing to think God's Word. That is, muna yung po sa mga na ison. Meditation means practicing to think God's Word. It means, punta gabi, hindi kayo yung magbasa. Kung hindi kami daw, bisa na ka sa trabaho, haka sa mga pagsulay. Kung na ka, God will supply all my needs according to His riches. Yes, tapos sa pagkailangan nun, pero I do believe God will supply all my needs. Yes, hindi mo pasabot ka, punta gabi, magbasa ka. Or kung mo ingon, kung natin ka magbasa. Or kung
Pero kung saan po, di mo pag-meditate, kumakay basahon. So, kinanglan mo na nakay basahon. Aron sa iyo, nakay mag-meditate day and night. Amen? Nahadlo ka, kulbaan ka, di ka mapagsulay. Then you start to meditate God's word. Haway na kumanin you, be strong and of good courage. Do not be afraid. Your being is made for I, the Lord your God, to be with you wherever you go. Sa dahil mo na iting, di mo na unanaon, then you start, may mo din kang confidence. Amen? So that's why God says, meditate my word. Kaysa na i-meditate mo puno sa ino, isang sitwasyon sa mong kinabuhi ka ng makabatong kang confidence. Kung kayo mong yun na ang puno sa ino, sa dahil mo na naon mo, once i-meditate mo puno sa ino, then you start have faith sa Ginoo po. Makabatong mo ka, pagtuo sa Ginoo, kayo mo mag-meditate, nakakuha ka of confidence sa pulong niya. Kasi na makakuha ka of confidence sa pulong niya, makabatong mo ka pagtuo, na din, God is able. Na whatever yung sitwasyon ka nun, kaya nimo. Nawala ko sa my son. That's why God says, meditate my word. So that's why stay connected to God's word. Psalms chapter 1 verse 2. Starting to verse 1, it says, Psalms chapter 1 verse 1, it says, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. So it's saying, Joshua 1:8 and Psalms chapter 1 verse 2, his delight is in the law of the Lord. He meditates the law. Amen? Kisay mo yung pipiladri ka rin isa, hindi mo yung na pamilya ko sa inyo. Especially kung naka sa hilima na sitwasyon. Hindi mo ninyo na, naguna na ikaw mga versikulo. Isa na naguna na versikulo na feeling of confidence. Nakapato na ikaw pagtungo. Regardless yung sitwasyon, kaya hindi mo na makalikawas ka na. Amen? So this gusto ko magpanapuso na iso, stay connected to God's word. I don't believe people na ito, we are all guilty niyan eh. Kinagalan mo i-change ang pumagi. Kinagalan mo connecta sa puno sa inyo. Do you know what, my son? If you stay connected to God's word, God will protect your family. Kasi mga ganyan, my son, when you are so faithful, connected to His word, you believe, my son, God will protect your family. He will protect your marriage. He will protect your finances. He will not leave you nor forsake you. Gusto ka proteksyonan sa Ginoo yung pamilya, be connected with Him. Because sa niyang makonect ka niya, you are connected to His word, it means you are under His authority. And because you are under His authority, then it is God's responsibility to protect your family, to protect you, to protect whatever you have sa iyong kinabuhi. Luke chapter 4 verse 4, it says, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds in the mouth of God. Ang tao mo na dili mabuhay sa pan lamang. Man shall not live on bread alone. Ang tao di mabuhay sa pagkaon lamang. Hindi mabuhay kung siya pinagi sa pulong sa inyo. Hindi mabuhay siya pinagi sa pulong sa inyo. Ayaw isalig ang iyong palawas sa pagkaon lang. Kung hindi isalig mo na sa pulong sa inyo. Amen? Ang pinakalas na iso, number 1, honor your parents. Number 2, stay connected to God's word. Number 3, fear God. Everybody says, fear God. Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you will say, I find no pleasure in them. Ngayon na may son, remember your Creator in the days of your youth. Kapag anong ingon dili, remember ang Diyos sa diyang patanon para, ito sa patanon ka, remember God. You know why ka na wala ingon Diyos sa diyang bata ka, sa diyang tigulang na ka, ang ingon sa diyang patanon ba ka, nung dumi ang Ginoo. Tungod kay sa atong youth days, teenager na days, or sa iyong pagkabatanon, sa pagkabatanon may iso, naadra tanan. What I mean is, naadra ang imong strength. Sa atong pagkabatanon, dapit na din, muskan pa kay ka. Amen? Naadra nga dapit na din, daghan pagpangandoy sa kinabuhi. Sa pagkabatanon may iso, dapit na din, daghan pagplano sa kinabuhi. Walang plano, daghan ng plano sa kinabuhi. Kaya kung idanan na ka iso, wala, nagka-fail na ka, nagka-ubos na ka. So, nitras patanong ba ka, hindumi ng Ginoo. Kaya Ginoo, labo sa tanan, sa pagkabatanon, lahat po ng tanan. Hilayan, di maayong binuhatan, laway ka nahuna, laway ka singasing, laway ka plano, hindi maayong plano sa kinabuhi. So, God says, remember your Creator in the days of your youth. Hinumdumi ang Ginoo, nitras patanong ba ka, ayaw mo nung pugutin, before the days of trouble come, and the years approach, you will say, for pleasure in it. Now, proceeding verse na may son, talks about, ayaw, yung dumi ang sa diyang, may ito na ka, sa imong kinabuhi, sa diyang tigulang na ka, ayaw dumi, sa diyang tigulang na ka, ayaw na ka, kung ano ko'y kalipay sa kinabuhi, di na kayo makita, bungol na ko, ayaw, niyarap panahon na, ayaw dumaan ang Ginoo, ulahin na, di man siya ulahin, pero nakapanahon na nasayang. That's why mitas patanong ba ka, inundumi ang Ginoo, alagali ang Ginoo, dili sa diyang, di na kayo kakita, dili sa bungol na ka, hindi naman,
Praise God, praise God sa mga natin kay karanaman sa dapat. Batalog sila kung nagkaitan kay nagaran ng Ginoo. Amen. Papakan natin sila mga iso. Mga sa mga batalon, pero karanaman, nakalagay din mo sa Ginoo. Kinagan karon mga iso. Batalon, pipilang katuig pa lang, hindi na sa Ginoo. Gipili na nila ang kalimutan. Kapag mga pipilang nila na nakailang kakawin ka na. Amen. Nagdagan. For God says, remember your Creator in the days of your youth. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Muna ang pinaka-last giingon ni Solomon. Last chapter ni, at the same time, last verse po niya siya, book of Ecclesiastes. Throughout the book of Ecclesiastes, may song si Solomon nag-ingon, all is vanity, vanity, all vanity, all is vanity. At tanong po tayo ay kapustanan. Wala ay kapustanan, wala kayo'y kapustanan. But one thing, ni Solomon naging importante kayo na dapat bagong sa tao, even though tanong po tayo ay kapustanan. Muna ingon, now all has been here. Here is the conclusion. So, tanang sulat niya sa Ecclesiastes section, may conclusion. Now all has been heard, here is the conclusion of the matter. Fear God, tinutupad, fear God, and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Or sa line of verse na ison, in King James Version, for this is man's all.